Nagsagawa ng psychosocial intervention ang DSWD para sa mga residenteng apektado ng lindol sa Davao Oriental. Layo nitong matulungan ang mental at emosyonal na kalusugan ng mga biktima ng magkasunod na lindol sa probinsya. May report si Denise Osorio ng PTV. Matapos ang magkasunod na 7.4 at 6.8 magnitude na lindol na yumanig sa Davao kahapon, agad nang inatasan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paglalabas ng emergency cash transfers para sa mga naapektuhang pamilya. Kasabay nito, isinasagawa na rin ang mga psychosocial debriefing sa mga lugar na tinamaan ng lindol, habang patuloy namang binibigyan ng suporta ang mga komunidad na hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang pagbangon mula sa mga bagyong Mirasol, Nando, Opong at Paulo. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Bureau Director Dr. Maria Isabel Lanada, hindi lamang relief ang tutok ng ahensya, kundi ang pagtulong sa mga Pilipino na maproseso ang takot at trauma na dulot ng sunod-sunod na kalamidad. Ang direktiba ni Secretary Rex Gatchalian pagkatapos ng pag-provide namin ng mga survival needs katulad ng pagkain, mga kagamitan, mga non-food items at temporaryong tirahan nila ay ibigay na yung mga emergency cash transfers at yung mga psychosocial debriefing and iproseso yung kanilang mga nararamdaman at trauma. Giit ng DSWD, marami sa mga residente ang takot pang bumalik sa kanilang mga tahanan matapos ang malalakas na pagyanig. Lalo't karamihan ay ilang beses nang nasalanta. Una sa mga bagyo at pagbaha, tapos sa lindol. Sa totoo lang, marami tayong mga kababayan yung nagsasabing pagod na sila dun sa paulit-ulit na nararanasan na tama ng mga panganib na ito. No, sa katulad ng lindol, dahil nga ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, talagang araw-araw halos nakakaranas tayo ng lindol. At marami sa ating mga kababayan nangangamba na. Marami rin sa ating mga kababayan ay takot na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil nga dun sa pangambang maaaring tumama ulit o mangyari ulit yung lindol. Dagdag ng DSWD, ito rin ay usapin ng kalusugang mental at emosyonal na kaginhawaan kung kaya't kasabay ng pagpapalabas ng pondo, pinalalakas din ang dignified service approach upang matiyak na ang tulong ay may malasakit at respeto sa karapatan ng mga nasalanta. Kailangan tiyakin na ang karapatan ng ating mga kababayan ay maibigay namin. Dignified ang dapat mabigay naming pagseserbisyo sa kanila. Binigyang diin rin ni Lanada na nakararanas din ang mismong mga frontliners ng DSWD ng trauma sa gitna ng pagtutulong. Kaya't agad din silang isinasailalim sa psychological support upang makabalik sa serbisyo. Samantala, sa mga evacuation centers sa Davao at Cebu, patuloy ang operasyon ng mobile kitchens at command centers upang makapagbigay ng pagkain, komunikasyon at kaginhawaan sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Para sa Integrated State Media, Denise Osorio ng PTV.